sa kapakanan ng ating mga pangkaraniwang mamamayan, yung masa, sa ikalimang araw ng pagdinig na ito, sa pagharap ni Attorney Lotok ng Cybercrime Division ng NBI, ano bang dapat mapansin ng masa sa mga puntos na ito? Una, dapat maintindihan natin ano ba yung focus, ano yung target ng prosecution. Basically, inilabas sila itong witness na to para to prove that merong criminal intent yung mga pagbabanta na inilabas ng video ni VP Sara. So, by that, tatawid nila na, betrayal pabetrasyan. Pero sa gana ng pagtakbo ng investigasyon, nakita natin na parang kulang yung investigasyon ng NBI. Dahil una, first of all, lagi naman talagang active ang threat sa isang presidente at vice president. Kaya nga tayo may PSG. Dahil talaga namang mayroong mga nagtatangka sa buhay nila, mang-agaw ng kapangyarihan. So, ang gobyerno dapat active, or ang PSG dapat, or ang vice president security group, dapat lang active na pagbabantay sa kanilang mga alaga, sa president, vice president. Pero dito, parang lumalabas, lalo na sa posisyon na to na nag-away yung dalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. So lalo nagiging active at nagiging mas intense yung dapat nilang pagbabantay, at lalo na merong salita na lumabas. Pero ang kulang, at napuna ko po sa ginawa ng investigasyon ng gobyerno, parang pinansin nila yung threat dun sa Pangulo, pero hindi nila pinansin yung pagtawag ng tulong dahil nati-threaten yung Vice Pangulo. Dahil sinabi niya, merong Romanov, merong threat sa buhay ko. Kaya niya nasabi yung conditional threat na pag may nangyari sa akin, ito rin ang mangyayari sa inyo. Pero, operationally po, ako po ay, sa PACC, yung ganong action, makikita natin na sinunog na ng Vice Presidente mismo yung sariling threat na ginawa niya. Dahil by identifying and by exposing kung anong gagawin niya, kung meron man siyang inutusan, hindi na makakalapit, makakapasok, kung mahihirapan na makapagplano ng kanilang gagawin. Dahil nga, pag may nangyari, pag namatay ang Vice President, alam na lahat, o meron daw siyang kinontrata, so yung alertness, magti-triple yan sa pagbabantay sa Pangulo. So, in that sense, parang counterproductive yung ginawa ni VP Sara kung totoong meron siyang plano at meron siyang kinausap. And in fact, wala naman pala talaga nakitang kinausap itong NBI na nakikita natin. So, must be depensa nga ito sa threat na nakikita niya. Pero ang glaring sa akin dito, nagulat po ako, dahil para bang ikaw, anak ka, nag-away ang tatay at nanay mo, pareho mong mahal yan, hindi ka kakampi sa isa eh. Pakikinggan mo pareho at ang iisipin mo, paano mananatili o babalik ang kaayusan, hindi ka kakampi ron sa isa para siraan yung isa naman. So, parang itong ginawa nilang investigasyon dito, in-acknowledge nilang threat kay, ang intensified threat kay Presidente, pero hindi nila in-acknowledge yung threat kay Vice Presidente. Magdagdag lang po ako. Alam niyo po, yung mga ganitong klaseng investigasyon, nakikita ko po ito noon sa mga investigasyon ng mga investigador na meron ng gustong i-prove. Hindi pa tapos yung investigasyon. Totoo. Meron na silang target conclusion, meron na silang target person, at meron na silang pinoprove na crime. So that skips the entire purpose of, negates the entire purpose of the investigation to ferret out the truth. Kaya yan nagkabali-baligtad, pati yung date nagkabali-baligtad. Kasi nga, tapos na yung kwento bago pa nag-investigasyon. Hinabol, Kasi usap silang usap. So ito na unahin natin. Ito muna. Hindi, dapat ito muna kasi isi-shoot nila sa batas. Kaya, ang kita natin na kulang-kulang ang investigasyon. Gusto nyo, Sir Greco, talagang itiniming na makasali si Senador Marcoleta dito sa impeachment.
Definitely, no? Kasi si Senador Dante Marcoleta, kung babalikan niyo yung mga dating investigasyon na nilabasan niya, tumbok-tumbok eh. Di ba? Tumbok yung elements, tumbok yung message, at tumbok yung tanong na naiintindihan ng tao. Aha. Di ba? Kasi with a witness like this, na to my opinion is very evasive. Kasi nga, kaya siya nagiging very evasive dahil he has to stick to his story. Aha. Diba? So lahat, wala akong knowledge dyan. Tapos ito lang ang limitasyon ng aking investigation. Kung nandyan po si Senator Marcoleta, hindi lulusot yan eh. Kaagad may expose. So, yan ang kakulangan. Kaya inalis si Senator Dante dyan dahil shortcut po. Ma-expose yung bang mahalata kaagad yung mga naglolokong mga witnesses dahil sa kanyang galing sa pagtatanong, pag-appreciate ng batas, yung appreciation sa batas, saka husay sa paglabas ng katotohanan na naiintindihan ng taong bayan. Ayun. Pero ito yan eh. Bagay, sabi nila ay day 5 pa lamang naman. Ano, ha? Napakahabang day 5. Kasi alam mo, pinaiikot tayo kaya siya mahaba eh. Oo nga po. Parang ba't gano'n? No? Parang mayroon kasi minsan, pinaparood mo, parang ang bilis, ano? Ang bilis. Pero ito parang hinihilang, ano eh, no? Dragging. Para tayong nagpapauto at inuuto tayo, alam natin, pero pinakikinggan natin. Kasi nga, kung si Dante ang nandyan, tumbok yan. Tumbok-tumbok. O sige. Tapos kagad. Paano naging impeachable offense yan? Saan yung tawid? So, yan, wala tayo niya. So, we're forced to listen to... Alam mo to, NBI to abogado to. Opo. Tapos chief pa siya. Pero sa klase ng investigasyon na ginawa niya dito sa kasong ito, parang siguro kasing galing lang siya ng Sargento de Mesa eh. Not to degrade yung ganong klase. Pero ang pulis na hindi abogado, hindi kasing galing mag-imbestiga ng abogado, lalo na't NBI chief or na humold ng isang matataas na posisyon. And that will only happen pagka kinontrol mo yung investigador. Pag itinuro mo, ito meron tayong script o meron tayong dapat i-accomplish na mapatunayan dyan. Instead of, alamin mo nga kung ano nangyari. So kukuha ka lahat ng detalye. Ito napili lang nila. Papunta dun sa Dapat conclusion. parehas talaga yung investigation, ano ha? Ang pinili na yung objective or yung desired conclusion instead of ang kunin, ano ba talaga nangyari and then let's break it down. Kasi the facts will change the conclusion eh. The little facts will change the conclusion. Like, yun. So, trinete ni Sarah, papatayin niya daw. Pero pag tinignan mo, hindi, sinabi na pag pinatay siya eh. So now it changes the picture. Si Marcoleta, walang kinatatakutan sa kanila. Diba? Walang sinusunod yun. Ang sinusunod doon, yung katotohanan at saka yung batas. Hindi ho gaya nung itong ibang mga senador dito, may sinusunod na amo at kumpas mukhang sa Malacanang. Diba? So, kaya nagkakaroon tayo ng problema. You know, sir, totoo lang, we're here not because, pro-BP kami, pro-Duterte kami, pro-BBM kayo. This is beyond this eh. This is about ano ba talaga nangyari at sino ba talaga ang dapat managot. You know, ito, inilatag, sinuong nyo na si Sara, si VP Sara sa impeachment. O sige, tingnan natin, ano ba talaga nangyari dun sa mga accusations nyo. Sabi nga nung post nyo yata ito, Sir Greco, na ngayon pa lang naman, alam na natin kung ano ang magiging boto ng mga senador at lahat siguro ng mga sumusubaybay dito, hindi pa nagsisimula, alam na kung anong gusto niya, kung guilty or not guilty. Ang sabi nyo nga, bakit hindi na lang kayo magbotohan? Nagsasaya lang tayo Simula pa lang, botohan na tayo. Total, kahit saan pumunta ito, magbobotohan tayo, regardless ng mga ebidensya. Opo, totoo eh. Kasi nga, nung pinuntahan namin ni Harold yan, first day, second day, third day, tapos ngayon hanggang ganito, nakita ko, after lumabas yung unang, pangalawang witnesses nila, sabi ko useless tong, kaya pala hindi interesado ang tao dahil walang kwenta ang mga akusasyon at ilalatag ng prosecution. So, sabi ko, di mapopolitika lang talaga ang ending nito. So, mabuti pa, para hindi tayo magsayang ng panahon,
magbotohan na kayo, ilabas nyo na lahat ng akusasyon ngayon, pasagutin nyo na lahat ng gustong isagot, tapos magbotohan kayo. Tapusin na natin to. Tapos, pumunta na tayo rin sa tunay na interes ng tao. Yung sino ang nakinabang at saan napunta yung bilyon-bilyong pera ng flood control. Ano kayang nakikita nyo pwedeng magpabago sa isipan ng isang senator judges, pro or anti? Para bumalik Mag-iba siya ng boto. Halimbawa, yun naman may pasa na pero pwede namang bumaliktad. At Sir Greco, Kung sino ikukulong at saka hindi. ganun ba? Pagka nabulungan, ikaw nasusunod na ikukulong. Okay na, ayos na. Ganun ba magpapabago doon? Palagay ko po, pagka nakita nila na bukas ikukulong na sila, isinampa na ang kaso, inilabas na sa media ni Ombudsman na sila ay kakasuhan na. Tuloy ang kaso. Baka ho, meron ng mga 90% na baka magbagong isip ng taong. Ganun ba? Oo nga. Pero alam niyo po, ito ang kanina ko pang panawagan sa mga senador. Ba't ba kayo takot makulong? Diba? I mean, kung takot kayo makulong, di sana hindi kayo nagsenador. Kasama sa trabaho nyo, manindigan sa tama. Hindi ba protection nga nila? Ayaw nila makulong kaysa lang nagsenador? Pero ngayon, iba na, inukulong na Oo nga, senador. bagay pala, no? Oo. Kung hindi nyo kayang manindigan, kung hindi nyo kayang magpakulong, takot kayo makulong. Ba't kayo matatakot kumulong? Subukan nyo nga dalawin si Jinggoy, tsaka si Bongdon, tsaka si Mike, tsaka si itatrato ba talaga kayo na para pagtrato sa isang mga ordinaryong kriminal dyan? Puro kayo hari sa loob. Yun nga masama dito eh. Di ba? Maliban kung kalaban kayo ng gobyerno, si Mike po, dinalo ko ng isang araw o ng isang linggo. Nagulat po ako na saan ho sila Mike dito, sila Congressman Secretary Mike. Doon po sa grupo ng flood control. Na-shock po ako. Sabi ko, bakit? Grupo ng flood control pa ng tawag doon, no? Bakit siya ang inilagay sa flood control na grupo, sila nga nag-i-expose ng flood control. Tapos yung mga tunay na mastermind ng flood control lang hindi nakakulong. So sabi ko, ano ba namang klaseng gobyerno to? How can you be more obvious? Diba? So, yun po ang puntos ko sa ating mga senador. Kung maninindigan kayo sa tama, dapat handa kayo sa harapin kung ganitong panggigipit ng gobyerno. Dahil kung kayo iipitan ng gobyerno, taong bayan po at Diyos ang inyong kasama. Paano po kung bago magbotohan, ikinulong si Senador Escudero? Yun baka may magbago doon. Disgrasya. Bilangin natin sino may kaso. So, ang lumalabas na may kinasuhan, yung si Mark tsaka si Camille Villar, di ba, yung prime voters, wala na sa kanila. Si Senator Bongo, di ba, may kaso rin sa ICC tsaka sa Plunder, si Bato, syempre, wala na. Si Senator Marcoleta, lukulong na. Si Robin tsaka si Alan ay may kaso naman na obstruction of justice. So, 7 na ilan na lang matitira sa kanila. 3 na lang na senador ang kailangan nung kabila para ma-impeach si BP Sara. So, ibig sabihin, 3 senador ang matakot, makulong, pwede pang mag-iba ang boto. Kaya kaya dalawa nga yan. Madaliin nila ang boto, madaliin nila ang pagpapakulong. So, ngayon, paano tayo, saan tayo mapupunta? Papayag kaya ang taong bayan na ganyan na mangyari? Dapat hindi. Kaya tayo nandito. Dahil kung hindi mapaliwanag ng mga abogado, ng depensa, ng Senado, sa taong bayan yung issues, kaya po kami ni Harold nandito nakikipagtulungan sa inyo para maipaliwanag. Ano ba nangyayari? Ba't yan na sinasabi? Ano ba sinabi ng batas? Nako, doon sa ating mga kababayan talaga, Nelson, ano? Kasi dito sa impeachment na ito, aywan ko, kung paano ba nila kukumbinsi ng taong bayan sa mga nakalipas kasing impeachment na nangyari. Nung natapos lang yung kay di ba? Yung kay Corona Yung kay Erap, hindi natapos, etc. Pero yung kay Corona kasi, pagharap doon sa korte, lahat ng kasong iniharap sa kanya, binasura lahat ng korte. Napawalang sala siya. Napawalang sala lahat. Pero sa impeachment, guilty siya Yes. Di ba? So, Bakit? dito siguro matuto tayo. Balikan Sir natin, Greco. kuya. Tama po yung sinabi niyo, sir. Bakit magbuliktad ang boto against CJ Corona kahit panalo siya sa kaso? Dahil sa DAP. Naalala niyo po, may pondong pumasok. So, merong benefit na pumasok. Ito,
In this situation naman, nauna yung benepisyo dahil yung insertions and flood control. Ang problema nila ngayon yung kaso. Oo. So dati meron silang incentive, ngayon meron silang may threat ng pagkakakulong. So ano magiging diferensya? Dahil I'm sure ang benefit ng mga kakampi sa administrasyon, hindi sila makakasuhan. Kaya meron ng dalawang senador na lumipat. Di ba? Ang pagkakaiba, Greco, nung Chief Justice Corona at BP Sara, si Chief Justice wala siyang masa yan, no? Wala siyang Mass tao. base, oo. Walang following. Walang following. Oo. Itong BP Sara, sila na ang DDS, di ba? Sila nagtag eh. Ang problema, dahil sa tinawag mo silang DDS, nagkaroon sila ng isang family, di ba? Dumami ng dumami. So yun ang pagkakaiba siguro. Opo. Tapos, alam mo, napakamali na sabihin na DDS ang supporters ni VP Sara dahil ang INC hindi man DDS eh. Hindi po. INC yan eh, di ba? So, paano yun? Paano yung mga Katoliko na hindi naman obispo? Di ba? Hindi man DDS yun eh. Di ba? So, ibig sabihin, binabrand nila para lang maliitin sa isipan ng tao yung hindi masang Pilipino, yung Pilipino na sumusuporta kay VP Sara. Tingnan po nila ang survey. Nung ngayon, zero interest ang tao sa impeachment, pero full ang interest sa flood control. Ibig sabihin ibig sabihin, alam nila na itong impeachment ni Sara is highly political issue, while the flood control issue, ito ang issue ng tao dahil kami nababaha, kami ang pera namin, kami ang namamatayan. So, yun ang gusto namin malaman. Sino nagnakaw, saan napunta ang pera. Kaya hindi lang dahil popular si Sara o meron DDS following si Sara, pero talagang grabe ang naabala ng mga tao because of the corruption sa flood control. Tama. Yun pa yung pagkakaiba. Bukod sa meron siya mga taga-suporta, may mas malaking issue na mas mabigat kaysa sa impeachment. Yun nga yung flood control. Kasi na nakaka-apekto talaga sa taong bayan eh. At yun yung nasa isip ng At sa lahat ng survey, attorney, tsaka sa Greco, di ba? Ang talagang awareness ng tao, napakataas doon sa flood control eh. Sa impeachment, tama binanggit niyo, wala naman silang interest dyan eh. Kasi divisive talaga ang impeachment eh. Politika Di ba lang. ba? Kaya tatanggal lang nila yung kalaban nila sa politika. Tama kayo, no? Ang impeachment, ang kaduluduluhan nito, pagka nagbotohan at guilty, hindi lang makakatakbo. Pero ang tanong, yung bang patatakbuhin nila ay mananalo against dun sa papalit, dun sa halimbawa. Hindi ba? Halimbawa, ang tumakbo kayo. hindi ba sa sentimiento ng tao, baka kung kahit sino ipalit mo kay BP Inday ay manalo, hindi ba? Tama po. Dahil maghahanap ang tao ng hustisya eh. Diba? Hindi naman dito sinisigaw na Sara kami. Yung sinisigaw dito katarungan eh. Opo. Diba? Tapos, ano pong tawag nito? Tama to Opo. Itong actually nakakaya ang nangyayari sa NBI dito dahil government is utilizing and using all powers of government para lang tirahin lahat mga kritiko at yung mga leader pa bagsakin. Pero what they're missing is the people are not united for one person eh. The people are being united because of the injustices they feel na nangyayari at the abuses that the government continues to do at blatant. So maaring dito sa NCR tsaka sa Calabarzon nakokontrol nila dahil ang presence sila rito sobra-sobra, pero punta ka ng Visayas, Mindanao, tapos ng istorya, and then this poses a challenge for us here in NCR and Calabarzon na manindigan sa tama at pag-aralan yung issues. Papayag ba kayo na lolokohin tayo in broad daylight in national TV, pakikinigin tayo sa mga witnesses na obviously meron tinatago, meron sinusunod, at obviously kulang-kulang ang investigasyon to pin down a political opponent that the government perceives against what? Are we fighting here for VP Sara or are we fighting here for the Filipinos and justice? I think the Filipinos are fighting for
justice and corruption more than they are fighting for VP Sara. VP Sara, hindi nga halos nagsasalita, hindi nga halos nagpapakita, Pakaway-kaway magtataka. lang eh, no? Pakaway-kaway lang eh. Bakit lumalakas? Dahil ba meron siya sinasabi? Hindi. Kaya siya lumalakas. Humihina ng humihina yung kalaban at siyang natitirang wala nga sinasabi lumalakas. Ibig sabihin hindi niya kasalanan ng kabila. Bakit siyang lumalakas? Wala. Sir Greco, ay mensahe niyo po sa ating mga taga-subaybay na makasama namin kayo sa mga susunod pa mga araw. Opo, sa atin pong nanunubaybay, sumusubaybay, una nagpapasalamat ako sa INC for having this show na nagko-cover sa impeachment para maintindihan natin ng taong bayan na nangyayari. At ang aking pong mensahe sa taong bayan, una manalangin tayo, panalangin natin ating gobyerno, panalangin natin ating mga senador, magkaroon ng katalinuhan, at panalangin natin ang paglabas ng katotohanan. Pangatlo po, sa ating mga kabayan, intindihin natin yung issues. Huwag tayong mamartido sa panahong ito. Intindihin natin ang issue, alamin natin ang katotohanan, at gawin po natin ng tama. At panghuli, ito po ang panahon ng paninindigan. Huwag po tayo magpatakot sa mga panggigipit ng gobyerno at ng mga tao sa gobyerno. Ito po ang panahon na ipakita natin na tayo maninindigan sa tama dahil huhusgahan ho tayo ng kasaysayan. After this, huwag kayong matakot makasuhan, huwag kayong matakot makulong, o pwede nila tayo ipakulong, kasuhan, at pwede pa nila tayo ipapatay. Pero hindi nila mapipigilan ang paglabas ng katotohanan. At dito lalabas kung sino tayo. Tayo ba yung mga tao na tumupi sa gitna ng panggigipit o tayo ba yung mga tao na tumayo sa gitna ng mga nangaapi para sa susunod na kinabukasan. So magsama-sama po tayo para sa ating bansa.